kalibutan. Dili nimo kini malaksi sa imong handurawan. Ang pagbalik sa buhol, kanunay mong ikahinaman, aron ikahimaman ang imong kaigsunan. Balik sa buhol, balik, 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 balik sa buhol, balik. Sa pagkatulong, ay mong ginawa. Balik sa buhol, balik, 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 balik sa buhol, balik. Sa imong kasing-kasing ang buhol, kanunay gipiting. Ingawon ka sa kanunay, sa matang-istang kalamay, sa peanut kisses nga lamian, ug sa labo nga kinampay. Sa puting kapaypayunan, dagat nindot nga kaliguan, ahidlawon ka sa lukon, sa alimang ug lambay. Balik sa buhol, balik, 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 balik sa buhol, balik. sa pagkatulong, ay mong ginawa. Balik sa buhol, balik, 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 balik sa buhol, balik, balik. Sa imong kasing-kasing ang buhol, kanunay gipiting. Magandang umaga Pilipinas, Majong Buntag Bohol. Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinahap nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad adlaw karon nga Lunes petsa 10 ning bulan sa Marso sa kanunay atong mainiton nga panimbaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kamusta? Kamusta usahon sa nato mga kaigsunan ang atong mga suking tigpaminaw sa atong mga kalungsuran? 47 kalungsod apil na niya ang atong mahal nga lungsod sa Laway Maadjong Buntag. Ingon man atong mga online listeners and viewers nga nakatutok kanunay sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook ug naglili sa mga cable TV ning atong Dakbayan ug sa mga kalungsuran. Mga sanom Maadjong Buntag, atong mga panginaot ang tanan ayon sa kapiskahay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan ug kanunay naning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapahimuot sa atong langitnon nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan Tibbs Bulyeser Jr. makiguban kaninya og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry. IATF, inyong alagad ta forever. Update, paspas, nagpagabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper. DYRD Sniper ni Bay. DYRD Sniper. DYRD Sniper, salamat ganinyo sa iyong makugihon nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilimbang bulanon. Padayon mga buutan o update nga DYRD Sniper sa pag-report. IATF, inyong alagad ta forever. 25 minutos mga higala human nagkalabay ang alas 8 sa kabuntagon padayon ta sa atong pagpanaguban karong buntagan ning atong tulumanon inyong alagad mi kalat ang balita mga kaigsunan. Sa lumabas na balita, may arrest warrant na raw sa kanya ang na si kanhi International Presidente Criminal Rodrigo Court. Duterte. Nakatutok Apan ang si balita Jonathan kumpirmado nga tunga sa humbong ang mga Duterte. Sa programang Pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa core of drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo Duterte sa Hong Kong. na patong-patong ang kaso mga ko. igsoon. Ato sang paminawon ang report kabahin ini gikan sa kauluhan. Totoo lang,
Baka ICC Assistant to Counsel. ang balita ko may warrant daw ako pag hindi. Totoo. Una kasi talagang dapat Yung sa yung gobyerno ICC or something. Nila yung warrant. Matagal na akong hinahabol ng mga siguro kung yung gobyerno ano man ang kasalanan ko. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng Ako'y telepono laro si yung- Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pero sabi niya, sa ngayon daw, wala pang opisyal na pakayag. Ito ganito na lang. Nako, makikiabang pa na tayo. Assuming na totoo. Ang mag-a-announce niya Totoo talaga yung naririnig ninyo. Totoo ang warrant of arrest. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Yung iba pang punto yung Para sa have to pamilya ko? unseal the warrant or make it public. And that Para moment to sa be announced inyo by Carita. at ang inyong In mga previous cases, anak. a day after, Handa raw siyang magpahuli. announce niya na nung Okay lang, nag-request pa lang tatanggapin ng ko yan. warrant. And kung Eh, kailan wala nag-draft tayong yung magawa eh. warrant. Kaya may parang hulihin two tayo, stages pa yan ikulong na tayo. Na-request pa lang ba? Kaya o lang, meron nang lumabas? O na-enforce na? Meantime, mag-contribute Ang kayo. problema, attorney, maski dahil dito sa mga steps na to, sa $5, procedures na to, $10. yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Para- Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung Paglabas pwedeng ko gawin sa doon? presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China, katabi ni Rizal. Naku, I don't think that for the Si Rizal may hawak na libro eh. member state ang China yes, correct. and has not indicated Okay any naman. intention to cooperate with it. Si Attorney Compared sa Cristina Conti, ang Philippines ICC na ayaw man Assistant natin to Counsel, mag-cooperate, na humaling pero sa dahil naging ICC member na tayo, imbestigahan ng may Duterte. Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya, ang palagay ko, either aabangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. Two, abangan natin kung babalik si Duterte. So, si Karim Khan or si Duterte kung babalik siya para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity, at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections, at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, nako, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para mag-stay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Bilang kaibigan naman daw niya, ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Kaya maraming option para sa kanya, at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating mag-abang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yan, attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero may imagine ko, baka diretso sa Office of the President o kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dala sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena. Or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya.
At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan niya din niya yung kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally wanted criminal. Kakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Pero attorney, kung halimbawa, nabanggit nga na ay pwede nilang ibaba sa Office of the President kung wala man tayong representative, paano kung hindi naging responsive ang gobyerno? Pwede ba tayong habulin ng ICC doon? Pwede in diplomatic channels. Pwedeng erase dun sa korte na, hindi sumasagot yung Pilipinas. Kaya lang, wala pa rin. Kumbaga, Office of the Prosecutor yung magbibigay or yung registry ng court. Pero, kumbaga, dudulog ka sa judges, sasabihin nila, Pilipinas, sumunod ka. Baka hindi rin pansinin anything that comes from the ICC. So, technically, what the Office of the Prosecutor can do is go to the court or yung tinatawag na Assembly of State Parties. Yung Assembly of State Parties, lahat ng members yon, mga December yan nagmi-meeting, tapos doon mag-uusap-usap at kumbaga, hindi to judicial meeting. Kumbaga, ito yung mga member state. Tapos pag-usapan nila yung mga admin ng court. Itong Pilipinas, ano ba kasing ginagawa? Pwede tayong ma-invite doon. Pwede ding, dati kasi ma-attend tayo, pwedeng ma-invite o kaya pwedeng mapadala ng letter na, the state parties agree that you were remiss in your duty o hindi mo yung nagawa yung responsibilidad mo. Pwede mo bang? Ganun yon. At 125 or 124 member countries ang susulat na ganun. Parang that is speaking for all the member states of the ICC. Kaya diplomatic channel malamang ang daan niya. Opo, natanong ko yun, attorney, kasi nga hanggang kanina nakausap nga po namin ang PCO, Yusek Castro, at in-echo din niya yung posisyon ng Pangulo na hindi magbabago dahil hindi tayo miyembro ng ICC ay hindi talaga maikipagtulungan ang gobyerno kung ano man ang magiging development po ng ICC. Well, sana maging consistent sila or makita natin kung saan ba yung gray areas kasi parang depende sa kausap mo May ibang punto. Kaya, ang tingin ko, may political messaging din talaga itong Marcos administration patungkol dito sa Duterte warrant of arrest or arrest if ever. At pressure mula sa publiko ang makakapagpasya tungkol dito. Palagay ko, kailangan mas maintindihan ni Presidente Marcos talaga na may batas, may basihan ang pag-aresto sa kanya. At mas pabor sa Pilipinas, hindi lang kay Marcos, mas pabor sa Pilipinas na maliti si Duterte at maimbestigahan. Libre ang investigation doon sa ICC. Yung investigation dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs, agree din yung Marcos government na dapat imbestigahan. Ang tanong lang, sino mag-iimbestiga? O ako sa kanila, sige ICC, mag-imbestiga kayo. IATF, inyong alagad na forever. Mo katong mga kaigsunan ng interview sa kaluhan na uban ni Atty. Maria Cristina Conte. Kaisgot mga kaigsunan sa giingon nga warrant of arrest o ang giingon mga kaigsuunan nga partisipasyon sa gobyerno sa Pilipinas. Din matud pa sa maong interview mga kaigsuunan si Yusek Castro ang tigpamaba sa ato ang kagamhanan miingon nga dili mo cooperate ang Pilipinas tungod kay dili na ta membro sa ICC. During the time of Duterte mga kaigsuunan na may kalasta sa sakop isip usa ka appeal sa ICC mga kaigsuunan. Dunay 124 ka mga nasod appeal niining ICC mga igsuon may kalas ang Pilipinas. Apan during the commission of the crime matud pa mga kaigsuunan during the commission of the crime allegedly committed by Duterte mga kaigsuunan ang Pilipinas appeal pa sa ICC adtong panahon na. Mao na mga kaigsuunan ang nahitabo karon apan dili pa kumpirmado kung naa na ba gyud ng warrant of arrest kay matud pa ni Atty. Conte dili na confidential ng
magbitbit ni anang warrant of arrest mga kaigsunan. Apan nga no kaha nga miadto man si Duterte sa Hong Kong tungod kuno sa mga OFWs mga igsoon no, kung mag-isugot kag OFWs ang relasyon ni anak mga kaigsunan mao man ang umaabot nga eleksyon. Mga senador, pwede man ang mga OFWs mobotar og mga senador mga kaigsunan. Kay si Duterte, local official ang iyang giambisyonan karon, mayor sa Davao. OFWs have nothing to do with local elections mga kaigsunan. So kung mag-isgot ka og dili to about ICC ang iyang pag-adtog Hong Kong, bahin gyud nag-eleksyon mga kaigsunan. Og eleksyon ang isgutan, bahin gyud na para sa mga senador. Mangumpanya siya para sa iyahang mga senador, mga kaigsunan, kay di man kabutar og lokal ang mga OFWs. So mao baka kana ang iyahang katuyuan didto mga kaigsunan sa Hong Kong? OFWs ba? Or tago si Duterte kay dakpuno na siya? Kana nagpabiling mga pangutana mga kaigsuunan. Mao nga atong pangutanon ang mga sanungan na minaw karon. Nining mga katikaran, mga kalambuan kabahin ni ining giingon nga pagdakop, pagsikop ni Duterte mga kaigsuunan tungod sa extrajudicial killings. Ang iyahang pagpamatay og mga tao nga siya mismo miangkon nga sa iyang pagkamayor sa unang panahon, upat ang iyang gipatay mga kaigsuunan. Og ang war on drugs sa nahimo siyang presidente, diin libo-libo ka mga tao ang nangamatay tungod ni ana mga kaigsuunan. Gikasuhan siya og extrajudicial killings. Dili pa siya convicted, di pa matawag nga kriminal. Kay kaso pagod mga kaigsunan. Tan-awon po na sa International Criminal Court kung ICC kung nakasa ba yun si Duterte sa iyang panahon pagkamayor, sa iyang panahon pagka-presidente. Nakasa baka siya kabahin anang pagpamatay sa mga kontra mga kaigsuunan, kontra sa gobyerno, ang mga gingon, mga adik, mga durogista. Mao man na iyang paborito nga kontra mga kaigsunan sa siya'y mayor o nahimo po siyang presidente. Kana tanawunon mga kaigsunan, matud pa ni Attorney Maria Cristina Conte, mas pabor sa Pilipinas kung makasuhan si Duterte aron mahibaw-an gyud maklaro kung nasayop ba gyud ang presidente. Sa iyang panahon nga siya presidente, sa iyang panahon nga siya mayor sa Davao mga kaigsuunan. Di lang ta maminaw. Kinalang mo apil ta mga kaigsunan karong buntaga. Magpaog na tas kusog na to sa atong mga hunahuna. Pwede ka mong mutawag sa atong mga linya o atong tubagon kining mga pangutana. Mga sanaw, okay lang ba nga moatubang si kanhi Presidente Digong Duterte sa ICC? Ilabi na mga kaigsunan og mugawas na ang iyang warrant of arrest. Okay ba ninyo? Nga si Duterte moatubang sa ICC? Ang inyong hunahuna atong ipahiluna mga kaigsunan, tawag mo sa atong mga hotline, sa atong smart line 0998-954-3778. Sa Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 4113-100, 235-3353, 5103-092, 501-0077. Atong text mo number 0947-870-1262, sa Viber 0921-848-4573. IATF, inyong alagad ta forever. Ala, tingog mga kaigsunan, mga pro ug anti Duterte, are tagbuon na nga itong mga hunahuna karong buntaga dinhi sa atong tulumanon mga kaigsuunan. Niining presko kayo nga balita mga igsuon si Duterte tuwa sa Hong Kong. Unya migawas pud ang balita nga naa na ang warrant of arrest. Aron siya pagasikupon, aron mga kaigsuunan siya itaral ngadto sa hukmanan nga gitawag og ICC mga kaigsuunan. Sama sa hustisya sa Pilipinas, you are presumed innocent unless proven otherwise. Buti pasabot mga kaigsunan, bisan pa og ikasuhan ka, inosente pa kagihapon. Hangtod ang korte mo ingon nga ikaw guilty. Hangtod ang korte mo ingon nga ikaw nakasa mga kaigsunan. Pagkakaron, presumed innocent ang atong presidente mga kaigsunan, bisan og atubang siya og kaso diha sa ICC. 40 minutos suman nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Mga sano, direta sa ato ang tulumanon karong buntaga. Aron inyong mapadayag usab ang inyong mga hununa kabahin niini mga kaigsunan. Baliko na to. Kung naminaw mo sa interview kaganina, matud pa mga kaigsunan ni Yusek Castro, ang tigpamaba mga kaigsunan sa atong gobyerno karon, nga og atos presidente ihog tong warrant of arrest, and then the president will serve it pinagi sa PNP ug uban pang puwersa sa gobyerno mga kaigsuunan. Matud pa most likely dili mahitabo. Kay ang Pilipinas di na kuno sakop sa ICC.
dili kay kuno, dili man gyud nasakop kay panahong Duterte mga kaigsunan, tan-aw niya nga ako may maigo aning ICC adi atong kiskison. So wa na magpasakop ang Pilipinas during the time of Duterte mga kaigsuunan, ha? Wa na magpasakop. Una nga miingon ang tigpamaba sa Pilipinas nga murag di tingali mo cooperate ana ang presidente kay di naman tasakop karon. Ala sige. Kamo dihang naminaw karon inyong mga text, inyong mga hunahuna atong pagadawaton mga kaigsunan pinaagi sa pag-text o pagtawag mga igsuon dinhi sa ato ang tulumanon karon. Unang text nga atong nadawat ug unang tawag mga kaigsuunan. Fake news about ICC. Solgen just denied of any warrant. Fake news day ha. Any warrant of arrest as of now. And the government will not cooperate as we are not a member state. Mao lagi, dili na ta sakop so di mo cooperate. Kay di man ta mo cooperate mga kaigsuonan. So ang ICC taga ICC ra mo serve ni ana. Ala. Okay. Sir, tama ang gibuhat ni Duterte kaysa unahan kaysa maunahan ka anang mga adik. Karon ni grabe ang druga, dapat patyon ang drug lord. So tama ang gihimo ni Duterte sa pagpamatay sa mga tao, mga kaigsunan, matud pa nining ato ang mga texter karon. Napailaing checks maadtong buntag Sir Tibbs kanang pag-adto ni Duterte sa Hong Kong. Alams na sa mga tao nga hait ug salabutan tapos na ang maligayang araw. Tapos na ang maligayang araw. So kung imong sabton mura og hinglayas ni Duterte kay tapos na ang maligayang araw mga kaigsunan. Alams na 43 minutos. Sumana kalabayang alas 8 sa kabuntagon. Unang caller tong dawaton karong buntaga. Hello, maayong buntag. Ay buntag, Gonsalbong. Jerry, ikaw ba na? Maayong buntag. Yeah. Bahin ani niyang issue karon ining gingon og doon na nay warrant of arrest no gikan sa ICC batok kang kanhi President Duterte. Dili pa man gyud na ma-confirm, di ma-confirmar gumikan kay medyo ang atong pangaghaman ng nasyonal wala pa man makadawatan niya og ikaduha og panalitan og consistent ang barugana sa atong presidente Bongbong Marcos na dili siya manginlabot bahin ani niya nga dili siya mo cooperate no bahin ani niya nga investigasyon sa ICC. So wa pa pud ta kahibaw og tinuod ba tong giingon kadtong pabati atong abogada kinsa to si Attorney Conte nga matud pa manduan niya ang kini niya gobyerno sa Pilipinas nga lihok na. So ang pangutana og mayong manduan makapugos ba siya pagmando nga dili naman miyembro sa ICC ang Pilipinas. So, wa po ta kahibaw og unsay legality ana mapugos ba sa ICC ang Pilipinas nga dili naman miyembro. So, hinuon sa isyu giyon nga okay ra ba nga ipatuman kini niya nga gihimo karon sa ICC og but dato naon mga supporters og mga kini niya nga anti Duterte og but dato naon og panalitan og waysa ang atong kanhi presidente. So subiet nga ilang ipatuman ang maong kininiyang desisyon sa ICC. Pero panalitan og murag mabindicated man pod ang kita ang presidente ana na og panalitan og masusi na may bisigar o niya yung okay ra ba na wa man dyan may human rights nga gay-violate ang gihimo sa presidente. So sa ato pa kadini ang maong issue karon para ni sa tanan to vindicate kita sa pag tinaw og unsa ba gyud sa daan ba ang presidente samtang siya nahimong presidente nga iyang niangkon magani siya nga siya ang pagkamayor dito sa Davao nakapatay siya mismo og upat ka mga tao. O niya hangtod na sa iyang pagka-presidente nakamatod pa naka-violate pud siya sa iniyang extrajudicial killings. So ingon na nga issue karon nga gihimo ang ato na pabuton ug unsa makamando ba ang ICC sa atong gobyerno sa Pilipinas nga dili naman miyembro ang Pilipinas sa ICC. O niya ang ICC do na may mandato nga mo patuman gyud sa iya kintang kaniniya nga sa iyang tuyo og tumong gumikan kay naa may iyang masugo nga Interpol
doon na ba siya mandato nga mupugos bisag without the kanang approval o pagtabang gikan sa national government. So sa akong kabahin, once and for all, o wa tay angay kabalakan, then ipadayon ang mga investigasyon. Mora ni, Konsyal Bong. Daghang salamat. Salamat, Konsyal Jerry. Mayong buntag ka nimo. IATF, inyong alagad ta forever. O guay gikahadlukan ipadayon ang investigasyon kung tama mga kaigsunan sa pagtuo ni Duterte ang iyang gibuhat, so way angay kahadlukan. Natural mga kaigsunan, wag gyud kay angay kahadlukan kung tan-aw nimo nga wag gyud ka masayop, no. Ang tao nga nahadlok mga kaigsunan, tan-aw tili niya nga do na tili sayop nga nahimo. Sa may kahadlukan nimo ug wa ka masayop mga kaigsunan, wa di gyud ngay mahadlok kung naa ka sa kamatuoran na nakasasakto nga pagbuhat sa mga butang, way angay kahadlukan. Way angay kahadlukan 47 minutos suman nakalabay ang alas 8 ka buntagon. Doon na tayo lain nga caller. Hello, may buntag. Hello. Okay, doon ay text atong pagadawaton sa line 5. Hello, may buntag. May buntag, Vice. Patrick, may buntag. Okay, nindot ni isyuhan buntag, Vice. Okay, diretso Patrick, kay daghan kay nanawag na to. Ako, Vice, wak magkumbutan ni Marcos, wak magkumbutan ng mga Duterte. Rubrido ko, Vice, ha? Pangkapangkan ako, Vice, rubrido ko. Karon kay ngabot mo na, Vice, ikasulinan na yung warrant WA yan, ha? Warrant of arrest. Tumanggang yung Duterte na, no? Pero in spite of that, ang atong gobyerno, pabusing paluhan sa atong presidente, wak po na mga apil-apil sa na, Vice. Tanaw na ko na, Vice, that there is no final yet information about that ICC, no? Warrant of arrest. Pero tanaw po ko ni Vice, ang international police ni mo kuan ni Vice, mo Interpol mo serve ni sa warrant of arrest, Vice. So i-continue gan ang investigation na Vice with ang panghitabo sa ngaging administration, Vice. Mahal po na ako, Vice, ha? Salamat kayo, Sir Patrick. Salamat. May buntag ka nimo. IATF, inyong alagad ta forever. 48 minutos suman nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Laing caller to dawaton mga kaigsunan. Hello, may buntag. Hello. Yes, good morning. Good morning, Debs. Mayong buntag, sir. Unsay ikasulti nimo, ikasumpay nining maong balita nga mibuto karon? Di ko mutuwa na eh. Di ka mutuo. Okay. Kaya ang sakto ba gibuhat ni Duterte kay ano pag dito sa kalibutan o Pilipinas. Nga karon, wala presidente o sa pagtabuan na wala Duterte. Balik. Nagamatay yung patay tao. Mga mga tao gumatay ng talan. Sa mga tao pag-isambay namay ni Pitikawa. Kaya parang kanang ICC, adi mayan na kay wala naman dahil lumabas sila. Wag kita di ito balaka na. Fake news. Si Duterte, to sa Hong Kong, naging bilo sa mga OFW. Kapatid mo, nasa YouTube. Sa YouTube ko. Okay. Sa Hong Kong, mga OFW, mga Pilipino. So, napaingon siya nga. Ingon siya ay, kung sa mga udawat na ko pa sa hatag na o contribute na mo sa kong kanang wala mo namin to dapat di isang Okay. Salamat ka, sir. Salamat. May buntag ka nimo. IATF, inyong alagad ta forever. 49 minutos suman nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Padayon taman na maminaw sa mga bulanon sa ilang mga hunahuna, mga kaigsunan, luyo nining mao nga mga balita nga migawas karon. Mga kaigsunan ngimikalat, no? Gikan sa kauluhan nga balita. Nag-ingon nga doon na kunoy warrant of arrest apan wa ni gikumpirmar sa mga otoridad, mga kaigsunan ko na doon na ba apan ang atong mga katawhan atong i-refresh ang ilang mga pangunahuna, mga kaigsunan ni ining nagpadayon nga controversial issue kabahin ni ining ICC diin matud pa dakpunon kuno si Presidente Duterte. Okay lang ba ninyo mga kaigsunan nga mo atubang si kanhi Presidente Duterte sa ICC? Kana mo ato ang gipangutana kaninyo o kana mo ato ang pulsuhan karong buntaga. Good morning kinyong alagad, Mr. Tibbs. Miss sibat na ang former ex-president. So former pa, ex-president pa ha. Doble ni. Mailagyod nga guilty siya. Ang ICC sakto na pangutok dili na pareha sa ex-president nga sige lang joke dang tinuod. Kung naa gani mga Pilipino
makasaway dayon ingnon joke ra ang iyaha. Okay, ibaw kang presidente nga palamuoton baya po ng atong presidente, ha? Kung makorner na sa istorya, joke ra to. Tinuod mo po ng imuhang text. Doon na pailain. No! It was part of his good intentions to rid Philippines of drugs and criminality. Deaths are part of collateral damage just like in any war. ICC should go after those countries who committed the same. Okay. Napailain nga text atong dawaton mga kaigsunan. Good morning sir. Para nako dapat lang magpasakop ta sa ICC balik kay ang namunuan sa atuan nasod og makasala mahukman. Kinsa may mogukod sa mga presidente mga kaigsuunan nga lisod man nagukdon sila, no? Kinsa may mas powerful man ang presidente. So dapat doon na pailain nga body, muna gitawag international body mga kaigsuunan. Grupo sa mga nasod nga nagkasinabot sila nga magtinabangay ta aning dapita. So mao guna ang ICC mga kaigsuunan, grupos mga nasod nga nagtinabangay kabahin sa mga krimen, no? Sa mga dagko nga mga powerful personalities sa mga nasod mga kaigsuunan nga kun ang ilang gobyerno mo ay mogukod way mahimo. Kaya ang gobyerno mga kaigsunan, mga appointees na sa presidente, mga huwes appointees na sa mga presidente. So maglisod ka kuha og hustisya ana mga kaigsunan, mao nay rasyonale nganong dunay ICC. Sakop ta ana kaniadto apan sa panahon ni Duterte may sibata mga kaigsunan anang maong kapunungan sa mga nasod nga gitawag og ICC. 52 minutos human nakalabaya ang alas 8 duna patay color. Hello may buntag. Ano ba, may buntag bom? Sir, good morning. Unsay imong ikasumpay nining balita nga nagmatud pa si Duterte dakpuno na gyud sa ICC na anay warrant? Maayo na bom, pero ang labing maayo na bom. Patyo na lang na bom, aron wala daghang gasto. O dili maayo na amigo. Si Duterte gigukod tungod sa patay unya man, moangay po kag patay pod. Maayo man na kay tilawan ko po niya bong. Tilawan niya bong ang iyahang balaod nga death penalty mga shoot to kill. Ano wala gasto ba? Gasto pa ka ng pulis, patao, daghang kayo. Tingnan lang gud ang ICC mo naghikog man na siya ma'am, sir. Wala sige. Oh. Mao ra ba na bong, aro simple ra bong pa. Oh, mo ba? Nung dakop-dakop. Mao ra na solusyon shoot to kill. Iguman ino nagkahikog ga namang dato problema. Gina mo utog-utin. Agoy, Ginoo ko. Sige, salamat sir, ha? Salamat. Salamat. May buntag kanimo. Inyong alagad ta forever. Iya po silo na lang kuno. Ayaw. Mao bitaw ng rasunag ikasuhan si Duterte kay matud pan namusil siya, namusil ang iyang panggobyerno unya karon pusilon pod pare harataan na. Way kalainan, Until now walay kaso si PPRD sa atong korte. He will face only in our local court rather than sa mga banyaga. Okay, matud pa sa maong text mga kaigsunan, dili matubang. Dunay hingkatawa dire. Basta ang gusto nga mawala si Duterte, mga adik na tanan alams na. Basta awayon ni Duterte, adik gud mo, ha. Muna aron di mo ingnog adik, ayaw ninyo awaya si Duterte. Kay kun inyong awayon, adik gud mo, ha. Abtik na ba kayo mo text ning mga diehard ni Digong, ha? Guilty na si Duterte, sir. Way man misibat siya ingon isog siya. Daghang gipatay ni Dia, walay sala ang uban. Guilty kuno. Matud pa sa atong texter, guilty si presidente nganong misibat. Uy, wa siya mo sibat ni dong siya kay dunay OFW nga iyang giatindiran didto sa Hong Kong, mga kaigsuunan. Sir, kadtong nanawag nga ipapatay si Digong, diba? Tubag dayon lagi ning atong mga texter lagi, ha. Kadtong patay si Digong, di maayo, di gyud maayo lagi. Mao bitaw nang rason gikasuhan si Digong bahin anang patay unya mubaws putag patay adili madyo na, ha. Magpinatyanay matirang matibay ani nga tuang nasod. Mao bitaw na nga dunay gobyerno, dunay balaod to bring about peace and order mga kaigsunan. Kun way gobyerno, way balaod, ang isog mooy maghari sa atong katilingban. So kinsay isog, kinsay daghang sundao, kinsay kursunada mo patay, mooy mo duma sa atong
nasod mao bitaw ng dunay gobyerno mo neutralize nining maong mga hunahuna sa tao mga kaigsuunan. Kabahin ni anang gobyerno sa ilahang kamot, no? Kanang hing tawag nga bastos og niingon nga patyon. Si Duterte kana siya maoy angay unahon. Kana siya maoy isampol. Mao lagi na. Bausa na naman pinatyanay na data ani ron no dili maayo. Good morning sir, kadto na nawag nimo sir. Nasakito og nasakito og taytok. Tay ni saka sa iyang utok kadto maoy klaro nga patyonon. Ala sige, labtin ninyo ning ako ang idol nga si Digong, di ba? Birahan gid mo ha. Okay, ni adire. Good morning kanang caller nga patyon siya si Duterte adik. Ayo unta mabiktima na sa mga adik aron makasabot ng kulirahan na gasigang. Purbida na unsa naman ha. Ala sige. Atong dawaton ng inyong mga huna-huna mga kaigsuunan ha. Atong dawaton ng inyong mga huna-huna karong buntaga dinhi pinagi sa pagtawag og pag-text dinhi sa tuang text Clamo Center mga kaigsuunan. Atong na Facebook wa no maabre pag Facebook do ha. Oras nato mga igsoon 57 minutos sumana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon o gatong gipulsuhan ang mga bulanon kabahin ining presko kaayo nga balita mga kaigsunan mibuto ang balita dito sa kauluhan o gatong gibitbit diri sa ato ang dapit mga kaigsuunan no. Balita ni sa kauluhan gani ilahang gi-interview ang mga angay interview nila dito mga kaigsunan ug unsa ni katinuod kanila bang chismis kay dali man kaayugod mo dagan mga kaigsuunan ngayon gidakop ingon og naana ang ICC warrant of arrest nya si Presidente Duterte midong sa Hong Kong mura ba og dali kayo makakonek ning mga katawhan basig mitago kay Hong Kong is China and Duterte is Chinese. Chinese pro-China mga kaigsuunan no? So murag mo na gitan-aw sa uban nga naay mo protektar ni Duterte ang Chinese government kay love niya ang China no? Mauna ang nakunik na yung huna-huna sa mga katawhan mga kaigsunan. Upon officially si Duterte tuwas Hong Kong kay ni-attend sa OFWs nga panagtapok didto mga kaigsunan. Tingali, mayong nagtingali para na sa mga senador nga iyang gikumpanya. Dili guna para niya kay mayor mayang gidaganan sa Davao mga kaigsunan. No? Kanang iyang gibuhat nga pag-adto para na sa iyang mga senador tingali nga gikumpanya didto mga kaigsuunan. Oras 58 minutos sumana kalubay ang alas 8 sa kabuntagon ang inyong mga hunahuna, ang inyong mga tawag ug text ato nang pagabasahon. Karon tataod mga kaigsuunan inigbalik na to. Human ning pipila ka pahinumdom. Standby. IATF, inyong alagad ta forever. Oras sa DYRD ang radyo sa katauhan alas 8:59. Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. This news is brought to you by aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Semicon Kreml S, Hyperbilis, bilis sa hypercidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Silin Plus, tulong para sa immunity ng mga bata, 100%. This news is brought to you by Esquilan Tablet, para sa pabalik-balik na sakit, Esquilan. This news is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved. Ining maong balita ahadog ganinyo sa Myra E with 5-in-1 Beauty E of immunity powers. This news is brought to you by First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Alaxan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaxan FR. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Unsaon pag-relax kung sakit ang lawas? Simple rang solusyon. Alaxan FR na ay relief to relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaxan. Heidelin Diaz ni. Kung tinuod ang relief, tinuod ang relax. Alaxan FR.
Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma? Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Mag-Neosep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Kuya Waoy! Basta Neosep C Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neosep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Rericon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Naabay immunity gap imong anak? Ha? Immunity gap? Si Angel, lisod pa kanon. Si Mela, gabalik-balik ang sakit. Si Toto, tugay kaayo maayo. Immunity gap na. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Mag-Celine Plus kanunay. Tabang aron 100% ang immunity. Base sa RENI, uban ang saktong kaon, exercise o bakuna. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Pag Celine Plus kada adlaw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Alang na itong mutukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Alagang Unilab yan. Sa 80 ka tuig, kini ang Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan. Kung mapalit gani og vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Barato ra. Himo sa Unilab. Sulit para sa family. Kung vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home C-Tab, basta C, C-Tab, abot kayang vitamin C, nagawang Unilab. Lahi na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E? It's true. Tungod na ani 5-in-1 beauty of immunity powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila. Hi, Miss! Gandang araw! Lahi ra! Myra Girl Good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 beauty of immunity powers. Suwayin na. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Para sa kananay, sa kantahanay, sa bisag asa, o bisan unsa nga adventure, kauban mo ang Globe. Sa Groovy, sa Get Ready With Me, bisan unsa nga post, kauban nimo ang Globe. Tungod sa Globe 5G Network, bisag unsay ganahan nimong himuon sa bisag asang dapit sa nasod, kauban mo ang Globe. Kauban mo ang Globe. Kauban nimo ang Globe.
Go forward together. Globe. Go forward together. Time for Fast Talk. Unsay kay ang bation kung mapas mo sa gutom nga basic hyperacidity na. Kutoy! O unsay kay nga fast solution sa kutoyo hyperacidity. Kremil S! Right! Kremil S works fast as 5 minutes. Basta kutoyo hyperacidity, Kremil S na! Unilab yan. Only $7.50 pesos. SRP. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremil S tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone, Cremeles, hyperbilis, bilis, hyperacidity in as fast as 5 minutes. Our mood is to dance, in the mood to take a chance. Give me mood, bagayan, any mood, sabayan. Sakyan ang bawat mood, not just make light with your mood. Light it calorie, affordable light vibe, basta light, get it everywhere. And get into the light life, sun make light. Drink responsibly. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nagkabata og nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean. May buhay sa makabuhay! Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man? Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya. Nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bataa. Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare. Dugay ra gyud mi plano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon. Ay, Mare. Adto dad si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun. Mo ba Mare? Sure ka nga libre? Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare. Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo. Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, 4th floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Low blood ko sa una. Maong girisitahan ko. Og
Fer Sulfate. Mutumar ko ani matag adlaw. Uban sa proper diet and exercise. Aron dili man luspad. Glowing. United Home Fer Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Fer Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Ferrosulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Try the new Fernando. Purified drinking water for me and you. Make you stay fit and healthy when it is Fernando. Fernando, drink Fernando. Purified and fresh wherever you go. Fernando, use Fernando. The best drinking water for me and you. Fernando, purified drinking water. Life together. Like a dear old friend who you can trust, we are BQ Mall. Through the years you have been with us, thank you BQ Mall. Through the good times and the rough times, you could always count on us. For quality service and quality goods in Mall. BQ Mall is here to serve you. BQ Mall for all things new. Good times are here for one and all. Get it all at BQ Mall. BQ Mall, our place to go to. BQ Mall, so tried and true. You're in for a sunny shopping experience. Come on in, my friend, to BQ Mall. Takot siyempre na mawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh. Nalisama na ang isip. Wala tayo choice. Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib, may ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau. IATF, inyong alagad ta forever. Balik na sa itong tulamonon inyong alagad ng adlaw nga Lunes mga kaigsunan. Doon na kita ay 13 minutos suman nakalabay ang alas 9. Padayon ta mga kaigsunan mo dawat sa inyong mga hunona kabahin ining presko kayo nga balita mga kaigsunan. Diin matud pa sa balita sa kauluhan 7,000 ka mga puwersa sa pulis ug sundao mga kaigsunan ang gamiton kuno galing dakpon gyud si Duterte. Uy, unsa ni katinuod mga kaigsunan nga mura magtunog man kaayo ning pagsikop ni Duterte. Ato paminawon ang inyong mga panahom kabahin ni mga kaigsunan ug unsa pod ang mga hunahuna sa atong mga bulanon. Kabahin ni ining giingon nga pagdakop ni Duterte gikan sa ICC mga kaigsunan. Good evening kagawad kanang misaway ni Duterte mga adik na. Muangay tingali na sila ilang mga kaliwatan. Itong basahon ha. Ang ilang mga kaliwatan mga adik kung wala na Duterte nga mogukod sa mga adik. Doon na patay laing text dire mga kaigsunan. Sir, unsa ka tinuod na ay naghikog sa luok panglaw? Oh, bata. Mao ba? Ato nang tawagon ron. O unsa ni katinuod? Sir Tibbs, mo ingon lagi dayon ning ubang tao nga adik og sawayon si Duterte. Ako Sir Tibbs, dili man ko adik. Wa lang yun ko ganahi sa uban nga pamaagi ni Duterte. Nan karon mangutana ko kanang mga pro Duterte. Silang tanan pro Duterte walay adik o musuyop og sabo anak nila? Bot estoryahe. Ayo pa maghilom na lang sila. Dili magsigi og hinambog. Basta lagi awayon ninyo si Duterte. Adik lagi mo. Hoy, siguro naman nagsiga pa ng inyong
karong mga mata, nagsiga yung mga mata ha. Mga adik na unsa naman ning Pilipinas inanigi patay sa amahan nga adik, lula gi rape sa apo, hingdaghan na ang mga adik ron. Siguro naman nakabalo ka adik nga ni daghan na mo ron, adik jud mo kay wala man mo kabalo og naunsa na ang Pilipinas. Hay nako, mga adik gapista na. Nagpista nag mga adik ha. Napa, sir, kadtong nitawag nimo adik-adik, muangay siguro siya mabiktima iyahang pamilya. Pamilya. Ha? Karon kung gipamatay ni Duterte, sige, doon na palain. Kamo, mga sulid Duterte, tagam jud mo injuha mga mahal kinabuhi. Mapatay sa mga Duterte, walay sala. Di ba mahay mo okay, sige na pa. Ojon ko sertib, piresohon si Digong, daghang nagipatay ni Duterte, ni tago pareha ni Kibuloy. Hingtago kuno si Duterte pareha ni Kibuloy. Okay, na pa may mga text atong dawaton na mayang buntag ni Doors Kaloyong nga naminaw na to karon nining atong tulumanon na mga kaigsuonan ug sa uban pang nagpaminaw na to mayang buntag kaninyo ug atong basahon kining inyohang mga text karon dinhi sa ato ang pagpanag-uban mga kaigsuonan. Okay, yo di ato ning abrihan do. Di man mo gawas do ning akong kwado. Sa araman tong mga post diri nga nangawa man do. Atong balikon nig okay, dira DYRD ang kasaligan. Okay. Mga post ninyo diri ato ning timbayaon mga kaigsunan. Si Arnold man mo gawas do. Okay, di ay post dire. Okay, good morning Sir Tibbs. Oyon ko nga dakpo na si Duterte. Dili mahimo ning Pilipinas nga usa ra ka tawo ang hawd. Dapat ang gobyerno ang balaod mo ay hawd. Okay. Sige. Doon na pa. Atong butahon, suya lang na sila sa mga Duterte. Sir Tibbs, ang ayan jud na dakpon, bitayon pa apilon si Sara. Sa may labot ni Sara na po dani. Way labot na si Inday dili patyon ni Digong among pamilya kay di man mi mga pamilyang adik. Dili gid ta magbuhat ana mga kaigsuonan, libre gid tas mga kasamok, no? Libre gid tas mga kasamok. So adyaw na mo pag-adik-adik diha, no? Ayaw na mo pag-adik-adik kay aron dili ta madisgrasya. Kay madisgrasya gid ta og adik ta mga kaigsuonan. Bisan pa og dili si Digong, no? Kay kanang mga pulis og inigrunda nila, inigdakop nila musukol mo, di man jud magpaawahi ning pulis mga kaigsuonan, Hindi gyud magpaawahi, haya-haya man magpaunatas mga unhan gyud, dayon sukol gyud, mao man na gibirahan nga naman gibirahan kay Miss Sukol. Natural ug musukol ka, birahan yo ka, kay misukol gud ka mga kaigsuonan. Alang-alang man og sagnon ng bala. Hindi ka na mo pusilon sagnon ng bala, di man na ingunana ng pulis mga kaigsuonan, in-neutralize ka, mao man na ilang term, in-neutralize mga kaigsuonan. Kinsa tong wa misunod sa balaod, i-neutralize sa mga igsuon. So mao na nga pagrunda nila gadakag armas, dili ka huwaton nga mobunot ang armas, kay gadakag armas potential nga enemy ka, potential ka nga mamusil ka, mao na nga birahan jud ka. Mayong buntag tempa. Watching from Birhen sa Kaluoy. Dili man ni mao nga ma-text do, malahi man ni dili man ni alagad nga text do, kay palihog ko no kari. Oras mga kaigsunan, doon na kita 20 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na pa'y text diri nga itong mabasa kadtong caller luksuman. Kanang suko ni Duterte, kinaadik ka na. Suya lang na sila sa mga Duterte. Doon na pa mga kaigsunan. Oo, dapat dili usara ka tawo ang maghari sa Pilipinas. Dili kay taga-Kongres ang maghawd.
Oh, dapat dili taga Congress mga kaigsunan, no? Ang balaod mo iral. Oh, mo na lagi na may balaod na to ug nunay may supak sa balaod, mao na nga atong itaral kay hinsupak mas balaod mga kaigsunan, ha? Pero kini atong nasod karon na maingon tang punga mga kaigsunan trailing. Bibo pa gyud. Kadtong cooler sa dili madugay, mudagan-dagan to. Oh, mudagan-dagan to. Kay naay naggukod ni ja. Hinumdum ko ana mga higala, no? Natingata kay nganong hingkalit lamang sa iyo mudagan ko kay nangita nako nay gagukod pero wa gud sa mo porbida mga kaigsunan nahay naman di ito sa drugas, ha? Oh, hindagan dong sa kapagatpatan. Hindagan maka naay nangita na ho gigukod ko. Sa wa gud sa mo. Mo na diha mga kaigsunan, ha? Hala sige, do na pay mga text dire. Mga kaigsunan nga tong dawaton na mga kaigsuunan karong buntaga. Sir, kung tinuod na nga dakpunon si Digong, dapat iyan ang atubangon. Kay kanhi siya presidente, dapat modelo siya sa pagsunod sa balaod. Dapat modelo siya, yang atubangon. Mo po sulti sa uban. Sama pod pananglit anang impeachment ni Sara, moingon sila dapat atubangon, no? Kay di man tinuod di labing maayo. Aron malibre pod ang ilahang mga pangan, mga kaigsunan. Kay dili maklear ang imong pangan kung dili ka matubang sa kaso. Mas maado tong matubang kay aron tinuod man kaha nga wa ka mga himo og pagbalabag sa balaod dili ma-acquitted ka, no? Kung confident mga kaigsunan ang mga Dutertes nga wa jamo sila gilabag sa balaod, di dako jamo 99.9% acquitted ka mga kaigsunan, no? Kung inana sila ka confident nga wa sila gilabag sa balaod, no? Mao man balaod mo guna mga kaigsuonan, no? Sir, dili tungod kay maayo ang katuyuan, mupatay na lang. Bitaw pod, no? Dili kay maayo ang katuyuan, mupatay na lang, no? The end does not justify the means, mga kaigsuonan. Oras mga kaigsunan, 22 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na tayo last text ng basahon. Usaray sulbad aning kalibutan, sir. Dapat tunawon na ni. Tunawon, ha? Tunawon na ni sa kahitasan unya magbag-o na og tao. Di kita angay mahadlok ani. Og tunawon ta kay kitang tanan may matunaw. Ang kinahadlokan ani kung ikaw ray mabilin. Mag-unsa ka sa kalibutan kung ikaw ra tunawon ning kalibutan sa Ginoo. O sa ijaman kita mampong tanan matunaw, ha? Why problema nagtunawon mga kaigsuunan. 23 minutos na human nakalabayang alas 9 sa kabuntagon. Viral usab mga kaigsunan kining maong report karon nga matud pa usa ka bata nga 9 anyos, 9 months mga kaigsunan, ha. Siyam ka bulan pa, 9 months old nga bata nga gabalik-balik midong sa Galyares Hospital kay ipa-admit apan matud pa sa inahan wa gipa-admit hangtod nga migrabe ang bata mga kaigsunan didto pa gidali-dali og admit patay ang maong bata mga kaigsunan. Ngano kaha unsa nagpanghitabo ug unsa kay sunod pang mahitabo kabahin niini ato sang paminawon ang report kabahin niini gikan ni alagad reporter Allen Doydura. Allen, pasok. Gipaabot nga mopagawas og resulta sa ilang investigasyon ang pamunuan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center kalabot sa kontrobersyal nga panghitabo sa kamatayon sa usa ka siyam ka buwan nga bata sulod sa maong tambalanan. Adtong Sabado sa dihang gipahibaw sa pamunuan sa Galyares Hospital nga maghimo sila og investigasyon kini human nga nag-viral sa social media ang post ni Maricel Igang, inahan sa siyam ka buwan nga batang babae nga namatay sulod sa tambalanan. Saysay sa inahan nga pila siya ka higayon nga nagbalik-balik sa provincial hospital sugod ni atong adlaw nga Lunes ug mihangyo nga ipa-admit ang iyang anak nga nagsigig suka kalibang apan daghang higayon usab kini nga gibalibaran. Rason matud pa sa doktor nga wa pa hinganli sa pagbalibad nga ma-admit ang biktima tungod kay okay lang kini o gipainom lang og orisol. Adlaw nga Miyerkules sa dihang katapusang balik ni Igang sa tambalanan aron ipaabit ang iyang anak apan wa gihapon dayon matagad o gipahuwat pag pila ka oras bisan pa man nga nagluya na ang bata og nagsulirap na matud pa ang mata o giingnan lang
sa mga attending physician o mga doktor nga okay lang ang bata o katulugon lang kini. Matod ni Iga nga buot na pod pa sa paimnon sa doktor o balik og orisol ang iyang anak. Apan nagsuka na kinig dugo hinungdan nga gihatagan na gyud og atensyon. Giingong nga daghang dagom ang gitusok sa lawas sa bata aron madiksusan apan naglisod matod pa og pagpangitag ugat hangtod nga gihiwaan na lang ang tiil ini aron didto ipaagi ang dextrose. Human sa mga proseso, nagdahom ang inahan nga okay na ang iyang anak. Apan nakurat na lang kini nga gikuhaan nagtubo ang iyang anak o gihika pagdughan og wa na kini heartbeat. Sagol kasuko og kasubo ang gibati ni Igang sa gidangatan sa iyang anak ug nanawagan kinig hustisya. Ang pamunuan sa Provincial Hospital ni pasalig nga mopagawa silang resulta sa himuon nga investigasyon samtang ni paabot usab kinig pahasubo sa ginagatan sa biktima. Kini si Allen Doidora, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. Salamat Allen Doidora sa mga report. DYRD. Mga kaigsuonan, subo pa malandungon. Kay ang inahan na unang higayon midong dito kay murag gaduda gyud siya sa panglawas siyang bata. Apan giingnan siya nga orisol ra na uli mo sa inyo kay okay ra nang imong bata. No? Unya mo to nga kapila sa may balik dito hantod nga dili day okay mga kaigsuonan, no? Kaning bata manggod mga igsuon maglisod og istorya. Adi jud kay maglisod, di pa gyud ka istorya, 9 months old pa, no? So sensitibo na sila. So dapat unta mga kaigsuonan nga iniignay mga reklamo bahig sakit sa bata, dili ipareha og mga adult. Kay mga adult makasulti manggod, sakit akong tiyan, sakit akong ang bata kay di manggod muhilak man lang guna sila, no? So dapat unta nga handle with care gyud ang mga kabataan mga kaigsuonan. Si Ray Tutas, the shooter, na-report kabahin po nining maong issue mga kaigsunan, bata nga namatay. Human kini dugay mga kaigsunan na atiman diha sa ato ang Tambalanan. Ray, pasok! May buntag ito talking tiga kabina na nagkata dire sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Nagsugod na ang tiga na pagbuuan sa Galliares Medical Center na payon sa usa ka siyam kabuwang bata. Nag-viral ang pasubok ng iyo sa usa ka ito. Sa justisya kung namatay ang isang bata sa gingong pasagad sa butang Tambalanan. Karong mga gusto gitigong ni Medical Center Chief Dr. Pilito Hayuma na kadagkuan dahil Tambalanan niulbo ang sa publiko online samtang sa mga tao ang ospital sa pasyente na kinanglan dinalian na pag-atiman. Ang insidente na ito grabing pagsawad sa banasa dahil sa kahintang sa pagkatipan si Marcel Igang Magadir Carmen Whiskey sa Kalikan na ito Marcos 7 naso isa yung experience matid pa sa ni Igang ang hindi napisikid ng Matubros tungod sa hilala ang pag-libaga unan niya gidala sa tabalan sa mga pinag-Marcos France natagal sila ang timbal o bitang-tagal niya ang pailaw sa laboratory test at sa pagpauli digital pa mga di samot ginundan na ginapiling gibalik sa hospital sa pagkaod na ni Ato Marcos 4 magpud ni Igang sa hospital nakay sa buntag namumuyo ni siya sa mga dito ni pangipit ng anak sa ulit niya ang bata para mga kawali sa hospital ingong nagdumili nga nagingon na bata wa sa critical na condition hinoon nakagap sila og oral distribution salt o laing hupna sa laboratory test wa pa sila papauniwa. Yatong Marso 5 ang hengdan sa bata mas napatrabit ang bata hunong nanupag suso dayag kakuya ang naganto sa padayon ng pagsuka o palibaga didali pagdala ni Tambalanan ang yan sa tutulong ko gayon alas 2 sa gabi na bisan pa sa iyang agwasan niyo ngadto sa mga personahe diyan ko niya nga mga kawali sa medikal dalangan sa gapon sa pagtambal
Anong daw pinagkinahatin na kung doon sa niya paghangyo ang mga doktor sa siho ng iyang anak. Panapakyas sa balik-balik na pagkakal sa pagkasud sa IP line naka ng panayon sa pagsukal dugo hangtod nga mga medical personnel sa surgical procedure sa batiis at mga o viable aid. Pagdugay, diniglara ng bata ng patay na. Karong buntag, gitigil ni Dr. Hilma ang mga kanagbuan sa balalan. Ang legal counsel sa Galyares Legal Center Chief na si Atty. Peter Inan Mende na nagsabi sa Buwan ng Buntag ngayon nga pinakailang himoon pinagigidawat ng medical investigation sabihan sa pila ang ginakang sa bata aron matino at maturan kung unsa gyud ang nahitabo. Una nang pagbuwa ang public statement nitong Marso 8 adlaw Sabado. Ang Galyares Medical Center ilang ipaabot ng kasubok ngadto sa namatyan nga pamilya. Bisaad sila sa usa ka hingpit na investigador ng insidente. Ilang gimasalig ang bugos o sihag investigasyon sa maong insidente kay prioridad nila na matino ang kabaturan o ang pagkataon nila gikan sa kasinitian aron mapugnan ang sasamang mga insidente sa umaabot sa ligan sa hospital ang publiko na susihon nini ang mga medical record, mga pamagi o interaction ngadto sa pamilya bisag sa Galyares Hospital na ilang ipaambit ang ilang mga naibaran sa pamilya o sa publiko kung humana ang investigation methods. Salamat kayo, Ray, the shooter sa mga report. Gikan dire sa Governor Celestino Galyares Medical Center, Ray Tutas, inyong alagad. DYRD. Kinahanglan mga kaigsunan investigaron gyud din no aron mahibaw-an nato og asa dapit nagkulang mga kaigsunan ang tambalanan ug asa dapit sila mo improve sa ilaha bakahang serbisyo kabahin na nga butanga mga igsuon kay hingadto na manggudto niadto na ang maong inahan kay nagduda gyud siya sa paglawas sa ihang bata apan gitambagan lang og ipainom na nag-orisol. So mo na anang dapita mga kaigsunan ug unsay gyud protocol nila ana no nga himuon kay kaning bata tandugon kaayo labi na kay 9 months old. Tandugon dili maka-istorya, dili maka-communicate no. Hilak ra ang yang paagi to communicate mga kaigsuonan no. So mas may problema tong adult kay moingon man sakit akong tiyan, sakit akong ha. So matanaw dayon nimo nga mudagan ta no. So katong dapita mga kaigsunan, gibalik-balik hantod nga tungod kay gibalik-balik imbes nga diretso na unta tong confine na ng first bakahang appearance sa bata. Naunsa ba mga kaigsunan? Awahin na, it's too late, no? Nagsuka nagdugo ang bata sumurag unsa man to ga internal bleeding, unsay cause atong internal bleeding niya mga kaigsunan sa bata, no? Kay nganong gasuka naman siya dugo, no? So naay gyud problema ang bata, no? So mo na mga kaigsunan, asa dapit saan tayo nagkamali doon, ha? Saan tayo nagkamali doon mga kaigsunan? Painful experience mga kaigsunan. Learning a lesson the hard way, no? Kaysa sunod nga magpanghitabo sigurado ta nga tanang bata nga mudong sa Galyares ron sigurado ta nga ilan na gyud ang atimanon, ha? Tungod sa maong panghitabo mga kaigsunan. O pinaspasay gyud na sila ron, ha? O mura ba og di ta mahitabuan nga sama ni ana, mura ba pud og dili po ta kaayo mo aksyon mga kaigsunan, no? So tingali, tungod kay usual na nila ng procedure. Usahay pod mga kaigsunan dili pod ni sila kaayo mo encourage og admission tungod kay gaguot na ang tambalanan, no? So asa pod ibutang, no? Asa ibutang ang mga pasyente kon i-admit, no? Muna usahay kon madadara og okay pa man ni mamo, uli salaman mo sa inyo. Ang rason pod ana kay guot ang tambalanan. Napuno na pug pasyente, no? Unya nay mga kaso nga pwede ra unta na nga sa mga tambalanan sa lungsod. Nay mga kaso nga pwede ra na sa mga district hospitals nilang atimanon, no? So managan man pud tanan diri sa Galyares. Nya gari ka sa Galyares puno na kayo mo nang ang Galyares maingon tan-aw nila nga madadapa, ayaw sa alaman ni i-admit ma'am, no? Kaya ang rason ana puno, no? Mao na nga dapat unta ning atuang mga healthcare providers sa atong mga lungsod. Sila mo first responders niya na ug sila bay mo tan-aw og unsa gyud ang gravity sa maong
kondisyon sa bata or any patient for that matter, angay na ba yun idagan og galyaris kay basig madara na sa health center. Simple nga hilanat, no? Dextrose raman tingali kuan dili mo kaon magsuka kalibang dextrose man na mga kaigsunan ang una gyud nimong remedy ana aron dili mahugtag fluids, no? Ang ato ang lawas, no? So kanang mga butang dili na angay idagan pag hospital, no? Kay mahimo man na sa mga health centers, no? Labi na kung dunay mga district hospitals ang mga lungsod mga kaigsunan. Oras 35 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na tayo caller sa line 3 ato ning dawaton. Hello, mayong buntag. Good morning, Kunsel Bong. Jerry, mayong buntag. O bahid aning issue sa kinini ang bata nga namatay. Lesson learned na sa ato mga doktor. Ingon na sa tutong imong giingon nga dili gid babatigan sa doktor og imo lang nang tan-tanawon. Ay bata man ko na. So naagi mga batasan po sa mga doktor nga mura bitaw og basta na lang ambot lang og panalitan og dato pa ang tag-iyana og ingon adtuon ba. Mao po day ato nga kinahanglan nga kanana nga nahitabo diha do nagi manubag ana nang kinabuhi sa bata nga nawa in taon, no? Kay sa tan-aw nato murag wa ko makauyod atong iyon nga tiyo ba gibalik-balik unya pa imnon lag orisol. Ila bang natanaw, gi-examine ba nila ang bata o orisol ray gikinanglan? Mo. Mo na yung ngay tanawon sa mga doktor. Kinahanglan dunay manubag anak atong aniuon ang panalitan karon og dunay investigasyon gikan sa gikan kita sa hospital si Dr. Hayuma do na may gingon nila internal investigation baka ana na ang atong pangutana og almana moraga o sabay resulta na sa investigasyon mahibaw-an kita nga dunay mura og sayop ang attending physician na so sabay mga sanksyon nga ipatuman kita against anang doktor nga nagkatiman. So sa akong tan-aw kinahanglan ginahatagan og pagtagad na kay ug ato kung tan-awon og pobre nga tao murag basta na lang murag wa ko kauyon atong tagaan lag orisol unya bata. Kinahanglan og hingreklamo ang ginikanan inang bata nagsigig hilak so sihon gina pag-ayo unsa nganong naghilak na. Mao sa akong tan-aw kinahanglan na murag mo na gingon nimo lesson learned na sa mga doktor nga magkatiman sa bata kay ako sa akong kabayan, dunay akong apo nga nahitabo. Murag ipasagdan lang po to. Wala lang ko mo, kay di na mama. Pero kinahanglan gyud nga tan-aw sa iyo ng katong akong apo nga gida Cebu, wa ba yung doktor nga gipauban, wa nurse nga gipauban. Gikan to sa Galyares. Gikan sa ka-private hospital. Kunya wa mo balibad ang doktor nga mo ni dili na kanang wa man yung dili ni maatiman na to hangtod na hinon na grabe na gipada dito Cebu niya pagkanto Cebu why nurse why doktor motong nasuko ang taga Cebu nga nganong gingon ani man hangtod nga nawa in taon ang kinabuhi sa akong apo. Mora na lesson learned na ingon ana nga kinalan bata gade dili gyud ingon og basta-basta lang tan-awon. So sihon gyud na dunay kinahanglan na laboratory testing baka og unsa ba diha mga himuon nga examination aron matagaan og pagtagad kay kinabuhi usara dili nay mahimo ga parehag ire nga siyam ka kinabuhi. Daghang salamat Kunsel Bong. Salamat Jerry. Salamat. Mayong buntag. IATF, inyong alagad ta forever. 39 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na pa tayo lain nga caller mga kaigsunan sa line 5. Hello, mayong buntag. Hello. Ma'am, good morning. Hello, good morning, Kagawad. Yes, ma'am. Kanang sakto tong giingon ni Kagawad Jerry. Nga og dato pa to, kung sa bagay og dato pa di man to dadon sa Galyares. Pero og dato pa to makisi-kisig yod. Ila gitong atimanon. My point is kinsa mahining tan-aw adto kay kasagaran gud ang nasa emergency kasagaran na PGI kanang uban residente kanang uban medical student under training kay og doktor gito nga pediatric doctor just by mere looking at the patient
kung nagi siya experience, makaibaw naman siya sa initial findings niya. Pero ug ang katanaw adto PGI nga wa po'y kalibutan og gaunsa, maingon nagpaimnon og orisol. So I think something was wrong. Unsa man jud ng emergency hospital diha sa Galiares. Doon na ba gyud na kanabang doktor gyud nga experience or gibiyaan na sa mga residente, mga PGI, mga training, kay usahay manggod, magtuo manggod ta, nga tanang gasanin nagputi, nga magbutang-butang, kujintas-kujintas, og stethoscope, doktor na sila. Kanang uban ana, ilusyon na lang na sila nga doktor sila. Pero actually, layo pa na sila tinuod nga mahimong doktor. So mao-unta ni tan-awon sa Galiares nga there should be an experienced doctor kung sa ba na i-assign in the emergency. Kay kana bang makaspat ba dayon sa ug unsa jud kay ug kana jud mga PGI ra, residente ra under training, dili pa man gyud na sila kaayo good experience. Katong istorya sa mother nga gabalik-balik sila. Unya kadto bitaw, I can just imagine katong gitusok-tusok na bitaw ang bata, kay collapse na bitaw tong iyang veins kay super dehydrated na siya. Ngano sa second adto or even the first adto, ngano wa man mo decide nga IV na lang ang bata kay gasuka ga kalibanga. Correct. Dili ba day basic man tingali, ako I'm not a doctor, pero basic man tingali na sa ilang training nga makaibaw na sila labi nag 9 months old. So ngano mingong ipauli lang kay orisol ug unsa ba wa man pud mingog na puno. Intan-awon ba kay kaung tanawad to, pero kagawad nga hapong hunahuna ani, I think kanang investigation is just for a show. Kayo gintanaw ka sa mga TV, sa unang mga kahigayunan, sa alaing hospital, sa alaing lugar sa Pilipinas, napoy mga inana nga mga cases, pero man po'y mahitabo. Kay natural, ang admin ana, musaid man gyud sa ilang doktor, musaid man gyud sa ilang PGI. Kay, ug nakitay finding, for example, nga, negligence to, saan man nila? Paundangon ng PGI, kuhaan og lisensya ng residente? I don't think so. Ang mahitabuan na, tingali, makig-amicable, tingali, tagaan lang kwarta, etc., etc. Anyway, dili naman po tong bata mabuhi, pero kana lesson learned gyud na butangan gyud ng emergency og doktor nga kanang eksperyensyado nga makakuan dili gyud kanang mga residente needs guidance mamaguna sila kay under training pa man. So naluoy lang gyud ko sa bata insulirap nagmata giingnan lang nga gikapoy na katulgon unsa may taon oy mga ano gitusok-tusok kadto yung gitusok-tusok as a mother kinaluoyan gitusok-tusok until kuan na kuno ang tiil. Okay, aron makuan. So mao na akong kuan kagawad. So I think dili gud tingali to doktor nga tinuod o unsa. Kadto I think a PGI or a residente nga why experience. Thank you very much. Salamat kayo, Dr. Batoy, may buntag kanimo. Okay, atong itawagan ng Galiares Hospital mga kaigsunan og maminaw punta sa ilahang side kung unsa tong hitabua o unsay sunod pang mahitabo. Nasa tong linya karon ang Galiares. Hello, may buntag. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Si Tibbs Buliser ni sa DYRD inyong alagad. Kinsa ni palihog? Yes, sir. Good morning, sir. Si Maluni sa Galiares Hospital, sir. Okay, ma'am, pwede ba nato mahinabi si Dr. Hayoma? Can we connect to his line? Sir, sorry kayo, sir, ha? Kay ongoing manggod ilang meeting karon, sir. Okay. Kinsa man niyang gikahinabi, ma'am? Taga Galiares ka unsa may imuhang posisyon anak karon? Kuan, sir, staff ko ni Dr. Hayuma, sir, sa iyang office, sir, admin assistant. Okay. So dili na to mahinabi si Dr. Hayoma? Dili pa ko maka-pull out ra ba niya, sir, kay emergency meeting sila, sir. Kinsa may ilang gika emergency meeting unsa ilahang subject matter gisgutan ro ma'am kanibang bahin aning bata nga namatay? Yes, sir, bahin sa patient, sir. So tuwa tanan ang mga kadagkuan dito sa pedia department tuwa po dito? Yes, sir. As of now, sir, wala pasad may ikakuan nga ka ng sa tawag na statement, sir, kay ongoing pa ang ilang meeting karon, sir. Okay, sige. Salamat kayo, ma'am. Salamat. May buntag kanimo. You're welcome, sir. IATF, inyong alagad ta forever. Okay. Mga kaigsunan, ang admin aid no sa office ni Dr. Hayuma, ang HIPE, Chief of Hospital mga kaigsunan Dr. Hayuma.
nag-meeting sila. Mao na mga kaigsunan no, how to respond to this situation, mga kaigsunan nga grabe ang magpangapagsaway usab no. Lessons learned mga kaigsunan. Katong last caller nato no, si Dr. Abatoy no. So muna usas pa nga tanawon nato. Sa emergency, doon na bagyoy consultant nga na diha. Doon na bagyoy doktor na, nga dili na trainee. Ato hinumduman mga kaigsunan nga kaning ato ang Galyares Hospital, eskwelahan pud ni sa mga doktor. So na diha ang nag-residency training. Kanang nag-residency mga kaigsunan, ni pasar na sila mga doktor nga gusto sila magkanang specialize sa usa ka butang. Panalitan mag-specialize ka bata pedya. Panalitan mag-specialize kag opera sa surgery, mag-specialize ka sa OB tug pagpanganak. So naay mga doktor ana nga ga-eskwela pa 4 years na sila nga silbing masteral na nila in that particular field mga kaigsunan. So kung residente pa ka, dili generalist pa ka na no. Doktor ka pero general pa ang imuhang knowledge. Pero kung mo magkuan ka mga kaigsunan, mo specialize na ka, mao na nga maingon tumpo nga expert na ka anang dapita. Sakit sa bata, surgery, sa pagpanganak, unsa pa nang uban nga mga angay mga kaigsunan. Mauna ang atong Galyares Hospital. So it's a training school for the doctors, no? So motong giingon ni doktora gani na basin og residente ra to. Basin og PGI ra to. Kaning PGI dili pa na doktor, mga kaigsunan. Padung pa na sila mo graduate sa ilang pag-eskwela og doktor. Apil man na silang training nga i-expose sila sa kalihukan sa hospital. Mo nang PGI, no? Kung napare pa na mo diakono pa na, ha? Kung napare pa diakono, ha? So mo na mga kaigsunan, no? Mo na ang nahitabo. Kadtong nahitabo unsa kahato, no? Kinsa katong mingon ay iurisol ra na, no? Basig nurse ra to, no? Tungod ba ka sa kabisi sa emergency kay tuwa tanan dong mga kaigsunan ang mga pasyente, no? Diya sa emergency. Muna nga ang sulti sa uban, dunay ni text dire doktora tilining mi text mag-funding unta ang taga Tagbilaran City and nearby towns nga mudawat sa ilang pasyente kay mura og puno na ang Galyares. Mo po na dali ra ikabalibad nga uli sa laman, no? Tungod tingali kay puno na, ha? Tungod tingali kay puno na mga kaigsuunan, no? Muna nga umadapa og atos bay sa laman gawas ko no mura grabe na gud pero kaning bata mga kaigsunan kay bata man gud dili makaistorya, no? Disod kayo maka-communicate, ang ilang way of communication is hilak ra gyud. Kay ni hilak na there is something wrong inside, no? Di gyud labi na kay 9 months old di pa na kasulti mga kaigsunan, no? Dunay mga text dire ato ning pagadawaton mayong buntag ni Dors Kaluyong, ni Wilson Opada Will, daghang nalisuan na subser Vida Mission Solano. Oy, ako ning silingan na tuan ni sa US of A sa Texas, ha? Mayong buntag ninyo diha. Gingging og si Etiol Solano, ha? Thank you for watching sa to ang live broadcast karon, no? Si Romel Reformina, engineer, ako po ning silingan, no? Gwapo tong war on drugs ni Digong, pero iya mga partner Alan Lim og Yang og Asarman ang nawala nga drug sa BOC kadtong magnetic lifter maupas padayon ICC. Matod pa ni Engineer Romel. Si Janet Tagbilaran may buntag sab kanimo, Janet ni sibat good town to siya sa Hong Kong kay nakigmeet and greet dito sa mga OFW. Nabadi ay musibat nga nagpakita sa daghang mga tao. Unsa nakalahi sa mga inosente nga nang matay kay tungod gisulong nila. Okay. Napalaing text diri. May buntag ni Ate Malunggay. Grabe gyud ang mga Pinoy gahapon diri sa Hong Kong. Wa na gyud mi makasulod sa stadium gani muguwa paunta to sila sa gawas makigmeet and greet. Wa na sugti sa mga pulis kay daghan kaayo ang mga tao. Buntag padung hapon nag-abot-abot pag uban mga Pinoy. So grabe gyud kaayo mga kaigsunan ang mga fans ni Duterte kay puno dito sa Hong Kong, ha. Si Addison Gitonis kanang mga tao nga gustong kasuhan ang usa ka tao nga nakapatay og taong dili maayo, it means usa sab sila sa gustong mudaghan ang dili maayong tao. Okay. Felix Sempron, kung tinuod tong balita nga si Duterte gipasakaan og kasong
inciting to rebellion. Unya, kung may warrant of arrest, doon na nay rason ang Pilipinas nga mudakop ni Digong bisan asang dapita sa kalibutan. Sakto na imo Felix, kung malutsan siya kaso, kay kadto bitaw nga iyahang giingon nga pamatyon tong mga senador, joke ra man gud to. Doon na pay text diri. Okay. Unya, mubutar pa na sila, Sir Tibbs, kay Duterte. Kay Duterte, arang-arang pang-adik na pay tambal ang... okay. Doon na pala ang text diri, Sir Tibbs. Diha, pud bata mamatay, gipaak og banakon. Gipaak og banakon. Wala pud injiki anti-venom sa Galyares gihapon to, no? So, ngano man tong wa ma-injiki nahugtan og anti-venom? Luoy in town ang namatay nga pulis pagtukhang walay human rights mo susi, pero ug adik gani mamatay kay misukol alisto ang human rights mo susi. Mao nay gikalagutan ni Duterte. Okay. Naapay text diri ato ning Gilbert Calamba, mayong buntag kanimo diha. Ni Philip Sarmiento Tibbs, Celestino Galyares Memorial Hospital needs doctors and nurses, not political accommodation. Leonila Gaski, maayong buntag Sir Tib, watching in Tanday, Corelia. Ma'am Betty Humawi, dapat mag-investigate, dili pili kinsa i-admit. Kaigat ba? Di na lesson learned, kay daghan na nga matay diha tungod sa pabaya. Di lang kay karon ra, naggrabe lang na karon tungod sa SOCMED na viral. For me, tangtangon ang lisensya kay daghan pang mahitabuan. Mag-triads naman na sa ER. Crescentia Badigues, sa una na pablimaan ng hospital, wa pa jud na mahimpos nga tao diha nga dili lang tawon ang kahimtang sa tao nga moduol nila. Si Dali Bond, maunang mga mata pobre nga mga tao kaya-kayahon ra. Okay, doon na pa yung mga text. Atong dawaton mga kaigsunan, ha? Okay. Daghan pa rin mga gipang support nga text. Kabahin ini. Okay. Ato ning ati manon. Hala, sige. Oras mga kaigsunan, 53 minutos. Sumana kalabay ang alas 9 sa Kabunatagon. Dapat paligunon sa gobyerno ang mga district hospitals aron dili na mudong sa Galyares ang mga katawhan nga mao'y makaingon usahay sila balibaran kay daghan na sa ngatanan di na maatiman sa mga doktor. Mao na nga lisod gyud kaayo ang kahimtang karon, dapat ang mga gobyerno nga hospital butangan og daghang equipments og doktor. Mao unta nay saktong buhaton. Bitaw, mao jud nay saktong buhaton. Karon di na managan og Galyares. Hilanat na makaya ra na sa mga district hospital, sayon ra na kayo nila ko ano no, nay tambal daghan diha o dextrose na daghan na. Pwede ra gali sa Panimalay motawag ra ka og o palit ra kag dextrose og naay nurse ninyo anang inyong silingan, pwede ra gali na o des Panimalay ana ra na dextrosan. Kay labi nag magsuka, magkalibang mga kaigsunan no, mawad-an kag fluids mao man ay hadlok diha no. Kanang urisol fluids man pud gihapon na aron na mao man ay mo kontra sa dehydration, mahugtan kag tubig pero the other way of doing it is imuhang butangan og dextrose dextrose kay lami tong dextrose kay white choice ang bata og iyahabang tunlon og di kay naa sa niagis ugat mga kaigsunan no. Mao gud unta na mga immediate ba nga mga while waiting for the results sa mga laboratory examinations no. Kay di man nato ma-diagnose dayon mga kaigsunan. Nay mga doktor nga makakita by experience, swito na sila sa physical appearance pa lang mahibaw na sila unsang sakitan no. Pero kasagaran ang ilahang mga diagnosis, ang ilahang mga findings, ila pong pinasikad sa mga laboratory results. Kamusta kamusta ang ihi, kamusta ang tae sa bata, kamusta ang dugo. Napay x-ray gani nga himuon no. Mga kaigsunan. Doon ako'y classmate nga nagtrabaho sa gawas. Kuyaw po ang ilang hospital dito. Inig-admit sa usa ka pasyente dito mga kaigsuunan, automatic general check-up dayon. Ang ato dire kay mahuwat man tag unsay ipalaboratory sa doktor.
Ang ila dito mga kaigsunan inisod nimo general check-up dayon. Tanawon dito tanan nimong lawas og unsa. Aron sayon ra mo i-manage sa doktor. Kay hireklamo ka sakit og tiyan puro pag general check-up ang o di ay naay diferensya. No, wala nga atua dire kay kuangan tag mga equipments patingali, mo gunay lami mga kaigsunan, dili na ka mag trial and error nga check up ko no ng ihi. Uy, awa okay man check up ko no ng dugo. Uy, check up ko no ng heart. Check up ko no ng lungs. Mura man taog tigi-tigi sa ubang hospital sa gawas, inigsod mo check up tanan. Aron mahibaw-an jud og unsay profile sa pasyente asa dapit na ay mga sakit. Kaya ang sakit ang tiyan o dapat nimog tambal mo side effect di ito sa napay laing sakit di ay, no? So aron mahibaw kag unsang tambala dapat nimo nga dili pod makatandog sa ubang sakit sa lawas, no? Mo gud unta nay lami mga kaigsunan pero dire sa tuwa kay dili man ta inana kadato mga igsuon nga naatanan natong mga laboratory, no? Naatanan natong mga equipments. Tinuod na sir og pobre di in town tagdon. Labay-labayan ra ni dong bitaw ta kay magpatabang mga matang pobre jud ng uban. Labay-labayan ra. Kanang labay-labay mga kaigsuunan tungod kay busy jamo na sila nagatiman og daghan po jamong mga pasyente. Wa ka labay-labay kay pobre ka. Ilabay-labayan tigali ka kay naapay ilang daghan pong giatiman. Mao dunay klaro sa Galyaris, no? Labay-labayan tingali ka kay daghan jamo sila giatiman, mura tingali ang ratio sa mga ato ang mga responders, ng mga nurses and doctors ana is gamay ra tingali compared to the bulk of patients nga manganha diha, mga kaigsuonan. Anyan there is no enough room tingali papod nga mo admit tanan, no? Good morning Sir Tibbs, og ikaw pa istoryahon kanang mga istorya ni Digong nga pangpatyon niya joke lang pero kita ordinaryong tao moingon og angay patyon si Duterte naatay kaso pangitaon pata sa asa tang nagpuyo, asa ang hustisya ana Sir Tibbs mo bitaw og presidente moingon og joke ra murag okay ra, no? O kita magjoke-joke nga patyon ka nako kiha dayon ka, ha? Posible pag pangitaon kag asa naisakto po ning ato ang mitex mga kaigsunan, no? Joke ra kay mao man ay giingon sa mga fans club ni Duterte. Basta Duterte na gani mga mamalikas joke ra na. Kita mag-joke sayop. Naay murag presidential kuan mga kaigsuonan privilege, pribilehiyo sa presidente nga pwede ra dita mag-joke-joke og pamatyon ta moron. Ug masuko na mga tao, kuyawa man ni presidente ha, mapatay man, joke ra to, ordinaryong tao mag-joke, di peligro, ayaw mo pag-joke-joke kay ordinaryo ra ta, Only the president can make a joke, mga kaigsunan. Sir Tibbs, dito sa Canada, basta musulod ka sa hospital, ati manon ka dayon, pero dire labyan lang ka, magchismis lang. Uy, di madyo nang magchismis, ha? Sa Canada noon mga kaigsunan, nindot gyud kayo ang ilang healthcare dito, libre, ha? Hospital ka libre, no? Pero mako sila buhis, pero at the end of the day mga kaigsunan, hospital man ta padong god. By age mga kaigsunan, maigo na tag sakit, hospital man ta padong. Mo nang mako og buhis na sila dito, kay hospital ka libre, puro bida. Hospital sa pagbalik-balik ka hospital dito libre. Mo na nakalami sa ubang nasod. Dito po sa Ireland, to yung classmate dito, Clay Valioso, mga ka dito, sundon na yung kagatas atong mga kuan additional gatas para sa mama ba ka o para sa bata ba, sa atuon kasi Mumbai. Kay sundon jud ka kay inana kay dato lagi sila mga kaigsunan, ikaduha gamay ra pud sila tao. Kita diri sa Pilipinas dato man unta ta kay daghan gutang magbubuhis. Pero matod pa nila gipangkawat man pud nga to ang buhis, mao na nga dili madapat, no? Ang PhilHealth gani mga kaigsunan, ang malasakit giwa na, di ba? So lahi ra gyud ta dire. Hing ana na lang kayano ang rason nga daghang pasyente sa Galyaris Hospital. Sir, mao na ato nadunggan daghan, tinuod na nga daghan, pero sa nahitabo nga namatay ang bata, wa kita kahibaw pa og unsay insakto nga
panghitabo didto, no. Ang atong nadungog lang ang version sa mama, no. So atong huwaton ang gihimo nilang investigasyon og naunsa gyud to. Saan tayo nagkamali doon, no? Ug asa man ta padong. Good morning Sir Tibbs. Attitude na sa mga healthcare workers, no. Attitude sa mga healthcare workers tinuod mga kaigsunan, no. So mo na atong mga panghitabo dinhi sa ato ang katilingban karon mga kaigsunan, angay natong hinuklugan, angay nato pong pinsar-pinsaron mga kaigsunan. Ug sa atong kabahin kita nga nagpaminaw karon asa tadapit makatampo sa kaayuhan sa ato ang katilingban mga kaigsunan. Kanang atong pagpakabana, kanang ato ang pag-shout out o pagyaw-yaw diha sa Facebook, usa na nakabutang nga makatabang mga kaigsunan, no, nga magbantay pud ang naa sa gobyerno, unya magamping, unya mo trabaho gyud maayo mga kaigsunan kay dunay mga mata sa katawhan nga naglantaw kanila sa ilang mga gipangbuhat. Less corruption sa Canada, sir. Sa Pilipinas cultured sa Pilipinas cultured sa corruption, sir. Kultura. Mao lagi. Mao puna. Good morning DYRD, bitaw maadyo pa bitaw tong time ni Duterte nga presidente kay nahilom ang mga maldito nga mga tao. Sige. Kung mag-isgot kag kahilom mga kaigsunan, angay na ta mo hilom kay nilapas na tag 1 minuto ni atong programa karon. Ako na lang mga kaigsunan mo pahinomdom kaninyo nga motumar kita og G-Detox Plus Herbal Capsule kay epektibo kini mo wagtang sa mga tuksin sa atong kalawasan. Busa bata sana take every day G-Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Napupos na mga kaigsunan ng atuang tulumanon karong adlaw ug manapod mag-abot tas kahanginan dinhi lang gihapon mga igsoon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever. IATF, inyong alagad ta forever. Good morning, good morning. Palingay, DYRD kanunay. Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Figaro. Mubirit na unta, pero murag na ay gakagaykal. Inga na ang ubo nga adunay plemag, lisod ipagawas. Pag Flemex Forte Syrup, gihimo sa natural na lagundi, ginatunaw ang plema, ginapugngan ang ubo, mabati ang kahapsay sa ginhawa. Sing your heart out, basta lagundi, Flemex. Mapalit ang Flemex Forte Syrup 60 ml o 120 ml sa mga nagunang butika nationwide. Vitex Negundu L is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma? Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Mag-Neosep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Kuya Waoy! Basta Neosep C Plus Forte, karon na ay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neosep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta? Hello Carly! Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender. Mao gyud, Miss Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3 Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo? Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala